Tara na po. Mabawi na po ang presidente sa inyo. Hindi ko na kasi alam kung anong pagkakatiwalaan. Galit na tinanong ni Danica kung nasaan ang papa niya at kung anong ginawa nila sa kanya. Nakangiting sinabihan ni Jaime na bilib din siya sa pagmamahal niya sa ama niya dahil ganun na nga ang lagay niya ay siya pa rin ang iniisip niya nang akala niya ay ililigtas pa siya ni Eleazar. Sabay pinamukha niya sa dalaga na pinabayaan na siya doon at iniwan na siya ng ama niya katulad ng pag-iwan niya sa kanilang mag-ina noon. Pero palabang sinumbat ni Danica na hindi yun totoo pero nanindigan si Jaime na hindi na siya babalikan ni Eleazar. Lumuhod si Danica kay Rafael at hiniling niyang sabihin niya sa kanya na hindi siya iniwan ng papa niya. Naawang-awa si Rafael pero kailangan niyang magmatigas para hindi makahalata si Jaime. Kaya tinulak niya ang dalaga at sinad niyang kasalanan yun ng papa niya kaya natuwa si Jaime sa ginawa ni Rafael sa dalaga. Palihim namang pinuntahan ni Divine si Eleazar at sinad niyang may good news siya sa kanya na alam na ni Rafael kung asaan si Danica na agad niyang tinanong kung kumusta na ang anak niya na agad namang sinabi ni Divine na hindi niya kailangang mag-alala dahil okay lang siya pero tinanong ni Eleazar kung hanggang kailan at kung anong plano nila na agad namang sinaad ni Divine na kailangan nilang mag-ingat dahil hindi na nila alam kung sinong kakampi nila na agad namang sinabi ni Eleazar na kailangan nilang maitakas si Danica sa pinakamaagang panahon pero pinaalalahan na naman ni Divine na kailangan nilang sakyan ang mga plano ni Jaime. Pinaliwanag ni Eleazar na may mga ebidensya na sila laban sa kuya niya. Isa ang recording na pinaliwanag naman ni Divine na alam nilang pareho na hindi nila yun pwedeng gamitin sa korte. Na sinabihan naman ni Eleazar na ebidensya pa rin yun at maaari nilang ilabas para makuha nila ang public opinion na makukuha ang influence sa court decisions. Pero pinaalala ni Divine na Justice Secretary si Jaime kaya hindi nila alam kung kaninong influence ang kakapitan niya sa korte. Mangiyak-ngiyak na sinabi ni Eleazar na mali ba kung umasa pa rin siya sa batas pero kung wala na talaga siyang pag-asa ay ilalagay niya ang batas sa mga kamay niya pero kailangan muna niyang masigurado na ligtas si Danica. Sabay nagpasalamat siya kay Divine dahil buhay din nilang mag-ina ang nakataya doon na sinaad naman ni Divine na nakukonsensya na din siya sa maling desisyon niya sa nakaraan na pati ang anak niya ay nanganganib na din. Sakto namang dumating si Attorney Chavez kaya nadatnan niya si Divine na agad namang sinabihan ni Divine si Eleazar na kung gusto niyang bumaba ang sentensya niya ay kailangan niyang makikipag-cooperate sa ongoing investigation kesa lumalaban siya na agad namang sinabi ni Eleazar na sila na ni Attorney Chavez ang bahalang mag-usap. Ginawa ito ni Divine dahil hindi na nila alam kung sinong kakampi nila kaya kailangan nilang magdoble ingat. Dahil nabanggit ni Jaime kay Rafael na gagamitin nila sila Mang Stong at Grace para mapaamin si Moises, ay agad niyang sinabihan sila Grace na umalis na sa kanilang bahay bago pa siya makuha ng mga tauhan ni General Arevalo. Si Rafael ang magliligtas sa kanilang dalawa na kahit si Jaime na mismo ang binabangga niya pero itatago muna niya ang mag-ama sa abot ng kanyang makakaya para masiguro niya ang kanilang kaligtasan at para na rin maisalba si Moises dahil hindi nila ito papatayin hanggat hindi ito umaamin. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.